Karon bitaw, mamalandong ko aning nahitabo sa atong nasod, ang kuwang sa atong mga politicians, atong mga leaders, kanig yung pagbiya. Kanibang pagbiya ba? Kamaon ta silang mubiya sa ilang posisyon dihas gobyerno. Ako, mo na nga, bisan pag mo, ingnon ko ninyo nga, pabor mo na siyang President Duterte or sa mga Duterte. Pero ako believe man ko ni President Duterte, former president ba, kamao siyang mubiya. Okay, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga subscriber na lagi pong nandyan, sa ating mga kapwa OFW na lagi pong nakapanood sa ating mga vlog, sa ating mga kapwa Pilipino, lalo dyan sa Pilipinas, na sa pagkakaroon pa, sa Bisaya pa, ayan, nag-ano lang gihapon, nagkalisod-lisod lang gihapon. Labi na karon nga palapit na naman tong February 6 na yun ang pinaka-deadline na pwede na naman refile ulit ng impeachment dito sa Vice President ni VP Sara. At ito pa si Bongbong Marcos, mayroon ding nagnanais din na pwedeng mag-file din ng impeachment. Hindi ko alam kung sinong mauna dito. Kay VP Sara o ito kay Bongbong Marcos. At ito ngayon ang impeachment, may bagong ruling daw to ngayon itong Supreme Court na di kagaya nung nakaraang taon na 'di ba 1/3 ang kailangan nila tapos may pumirma doon na 215. So ang procedure kasi noon kapag mayroon na silang nakuha nila yung 1/3 na boto, diretso na sa Senado. Pues ang diretso ang kanilang pag-forward doon, bala na ang Senado. Sila na maglilitis doon sa yung na-impeach. Okay, VP Sara, di ba na-question ho yun sa Supreme Court. Kaya ngayon ang Supreme Court may bagong ruling na ho ngayon. So pwedeng lang gawin ulit yung 1/3, kaya lang hindi nila pwedeng i-direct na sa Senate. So bago natin yan pag-usapan, next vlog natin yan pag-usapan kasi ang topic natin ngayon dito ay ito yung pari sa Cebu na ito yung si Father Ubod na sinabi na talaga niya na supporter talaga siya ng mga Duterte. Kasi siguro kayo nakapanood nito sa kanya, kailang Bisaya kasi ito. Ang mga Bisaya nito, alam nila na supporter talaga to si Father Ubod dito dito sa mga Duterte. So, ang lang niya dito ay gusto niya yung patakaran sa mga Duterte. Okay. Kaya niya gusto niya na i-share sa mga tao ang kanyang nalalaman o kaya naintindihan sa mga Duterte. Ito yung video niya na Bisaya pero kakayanin ko naman siguro to na mag-express din ito na magtagalog, i-play ko to dito. Sa kabilang cellphone ko na lang kasi kapag ito ipasok ko to dito ng buong video, sigurado baka ma-restrict ako kasi mayroon kasi to siyang mga sinasabi dito na mga restricted sa YouTube. Kaya dito ko na lang to, mas kasi ang YouTube mas pag i-upload to ng video niya, restricted siya, pati ako, damay din. Ito yung video niya tapos lang natin, sundan lang natin, tapos ko lang ng konting Tagalog. Kami mga Bisaya, kay bawo na may ani ha. Ang mga Tagalog lang, para namoy idea nga gamay ba? Namoy idea, mayroon kay idea na konti. Ito yung kay Father Ubodo. Ang kuwang sa atong mga politicians, sa atong mga leaders, kanig yung pagbiya. Kanibang pagbiya ba? Kamaon ta silang mubiya sa ilang posisyon dihas gobyerno. Ako, mo na nga, bisan pag mo, ingnon ko ninyo nga, pabor man na siyang President Duterte or sa mga Duterte. Pero ako believe man ko ni President Duterte, former president ba, kamao siyang mubiya. Kamao siyang mubiya, wa siya maghimog mga lakang aron magpabilin siya sa posisyon sa pagka-presidente.
Di man gani siya magbutang siya mga naong anang mga Ang sinabi niya ay gusto niya sa mga politiko o kaya inano niya si Pangulong Duterte na yun bang may mga bagay ba na dapat iwasan? Yung iwanan mo yun na mga ganyan na wag kang magpaipal. Yun ang ibig niya sabihin na gusto ko sa mga politiko nga mubiya. Ang gusto niya sa mga politisyan na iwanan. Yung mga ganyan bang yung mga halimbawa si Pangulong Duterte na may bago siya bumaba sa pwesto, mayroon na di na siya bababa ng pwesto, talagang iniwanan niya. Ito yung tinutukoy niya ngayon ni Father Obod. At ito yung mga ibang mga sinasabi niya na kaya nagustuhan niya ang patakaran ni dating Pangulong Duterte. Ituloy natin yung video niya. proyektong gipasiugdahan sa gobyerno. Bisag siya pa'y desisyon na di siya magbutang. O iyang mga naong bisag iyangan. Dili nga ipabutang. Kadto lang dihay kausa nga gipasidunggan siya di intong probinsyaha nga ni-donate siya pila to ka bilyon iyang gi-donate o niya gihimuan siya dito og naong iyang gipatangtang. Oy, tangtangan na. Oh. Si Pangulong Duterte, hindi kagaya ngayon ng presidente natin. Nakikita nyo naman siguro na kung namigay ng bigas nagbinta ng bigas na tag 20 pesos per kilo. May mukha ni Bongbong Marcos sa mga bulsa. Kung sino nakabili ng bigas na yan. Na imbis na tulong, ginawa niya, bibinta niya yan ng 20 pesos. Yan yung tinatawag na subsidy. Yung bigas na yan, ang per kilo niyan, ilagay na lang natin ng 50 pesos. Kaya bibinta sa gobyerno ng 20 pesos per kilo, pero ang resto noon, yun yung babayaran ng gobyerno. Kaya ang tawag yun subsidy. Ito yung ibig sabihin niya. Na si Pangulong Duterte, kung napansin nyo noon, na wala to siyang mga project na halimbawa, i-open na yan, may inauguration na, wala mukha si Pangulong Duterte noon. Kasi nga ayaw niya yun. At nabanggit ni Father Ubod na mayroong lugar nag-donate ng 1 billion itong gobyerno ni dating Pangulong Duterte na ayaw niyang pumayag na lagyan ng pangalan niya o kaya yung pangalan niya. Pangalan at saka mukha. Ayaw ni Pangulong Duterte. Totoo yun. Kahit sa Davao, pag nakita niyo ang mga donation na galing sa Davao, nakalagay lang. Galing lang LGU ng Davao, Local Government of Davao City. Yun lang yun. Wala na yung mukha kung sino yung mayor, wala na yung mukha doon na kung sino yun ang nagdo-donate noon. Ito yung dapat sa mga politiko na hindi trapo. Si Pangulong Duterte, ang tagal na sa politiko pero ang estilo niya hindi trapo. Di kagaya kay Bongbong Marcos ngayon, nagbibinta ka lang ng bigas, may mukha mo pa. Dapat tulong na nga lang yan Tapos lagyan mo pa na. Daming ganyan Itong sa Cebu, itong si Frasco, ganun din. Ituloy natin to siya Di ko gusto nga naman ako ng kwarta. Nasa kwarta man as mga tao, nagtrabaho raman ko. Kamao mo biya ba? Di ko moingon na nindot yung tayo, Presidente Duterte, daghan man sa... Ayaw niya pumayag kasi hindi niya pera yun na binigay o kaya ginawang project na yan. Hindi niya pera. Pera ng taong bayan yun. Kaya ayaw niya pumayag na lagyan ng kanyang pangalan. Kaya noong time na daw yun na mayroong lugar na dapat pupunta siya noon nabalita yan noon. Hindi siya pumunta sa lugar na yun hanggat tinanggal yung pangalan doon na nagpasalamat sa kanya. Sinabi niya doon na tanggalin mo yan. Kay Anyo yata. Tanggalin mo yan, patanggal mo yan. Hindi ako pupunta dyan kapag yung pangalan ko nakadisplay pa rin dyan. Ayaw kong lagyan ng pangalan ko kasi hindi ko pera yan. Ito yung klase mga politiko na hindi talaga trapo. So, ito yung kasunod dito, parte na naman sa Panginoon. Iya maging gibalik ka sa atong Santo Papa sa atong Ginoo. Minumura daw yung Santo Papa. Sa ningon ang Ginoo kuno tos Katoliko. Katsing sa katong iyang pagkasulti nga inyong Ginoo stupid gan. Pero ang iyang gipasabot day ato kanang Ginoo nga inyong gituuhan nga dili ka maong muhatag og hustisya sigon sa hustisya nga iyang gihuna-una.
sa nandi mo magpakabana sa mga gipang patay sa mga adik. Ito yung binanggit niya ngayon na na ang binanggit ni Father Obod kasi restriction ho to yun. Restriction ho yun yung binanggit niya ngayon na di ba dati nabati ko si Pangulong Duterte nito hanggang ngayon yan pa rin ang inuungkat ng mga issue na yan na minumura yung Santo Papa, minumura yung ang Panginoon. Ito ho yun ng nabanggit sa humili ni Father Ubod na hindi lang naintindihan natin, hindi naintindihan sa mga tao kung ano ba talaga ang ibig sabihin nun. Ito yun, no? Ipangpatay sa mga terorista. Ug maunay inyong Ginoo, stupid God na siya. Sa mga gipang rape, sa mga adik, gipang tulis o gipang patay. O ang maunay inyong Ginoo nga dili magpakabana, stupid God na. Kaya ang iya ko nung Ginoo perfect na ay justisya. Iya sa to. Di na lang ko modwel anak kay bugo ra basag ko anak, no? Pero ang ako ba? Yun yung ibig sabihin. Di lang naintindihan sa mga tao. Hanggang ngayon, nandyan pa yan yung mga issue na yan. Pag sa mga social media, nagko-comment yung mga tao niyan, yan may presidente yun, nagmumura. Minumura yung presidente, ang Santo Papa, yung Panginoon. Hindi kinikilala yung Panginoon. Yan yun. So ito ngayon, yun ang sinasabi niya, hindi naintindihan. Kasi nga, ang ni dating Pangulong Duterte, ayaw niya yung sa nagbabatak ka ng mga hindi magandang gamot. Yun ibig sabihin niya. Kaya galit siya sa mga tao ng ganyan. Kaya lang, lihis nga ang pagkaintindi natin. Kahit ako, ngayon ko lang ito naintindihan. Yung sinabi niya noon. Paano nga ba nasabi ni dating Pangulong Duterte yun? Na minura niya yung Santo Papa, minura niya yung Panginoon. Yun pala, hindi natin naintindihan. So ito yung pare na sabi ko nga, dapat open-minded tayo dito. Sa bagay, kanya-kanya naman tayo kasi. Kanya-kanya tayo. Pag doon talaga tayo nakasit up ang utak natin, wala tayong pwedeng ipapaliwanag, pwede nating i-share sa iba. So, ang hirap lang kasi parehas natin tao eh. Ituloy natin tong video niya. Kamao batang mobiya. Atong pangutanon ko nung atong mahal nga presidente karon, Bongbong Marcos. Giagda man na siya ni iyang igsoon si Amy Marcos na uwi na tayo. Agda, niyaya na. Nauwi na tayo. Musunod siya. Susunod siya? Ewan ko. Kamaong mobiya. Mga mayor, mga barangay kapitan, mga konsihal, gobernador, mga congressmen, digil sila kabiya. Pagkataon mo biya sa mga butang na inyong gibalyo karon na nias kalibutan, unya, ilisi siya sa gustos Ginoo nga inyong buhaton. O kung sa may gustos Ginoo, atimana ang mga kabos. Nabanggit niya dito yung mga kapitan, yung mga mayor o mga congressman. Ibig sabihin ng biya, yun bang i-ano mo yung sarili mo sa kanila. Iwan mo itong pagka-politiko. Yung politiko mo iwan mo dyan sa kabilang side yun, ang serbisyo. Yun ibig sabihin nitong iwanan mo. Yan ang nagustuhan nito kay Pangulong Duterte, nagustuhan ni Father Obod kay Pangulong Duterte dahil iiwanan niya yung pagka-side ng politiko, pagserbisyo sa mga tao andoon yung presidente natin dati. Totoo naman eh. Ngayon, saan siya ngayon? Nasa dahig. Hindi na siya ngayon sa politiko. Anong siya ngayon? Anong estado niya ngayon? Kulong. Convict. Di pa nga convict eh. Di pa nga siya convicted eh. Kulong na. So hindi na sa politiko. Iniwan niya yung pagka-politiko. Iniwanan niya noon totally. Nandun siya ngayon, nagdusa. So dito, kaya naintindihan ni Father Ubod yung mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte kasi nagsalita kasi si Pangulong Duterte na tinutuo. Kagaya ngayon na nasa kulungan na siya. Dati sabi niya? Sagot ko kayo mga pulis. Kulong siya ngayon. Dito pa sa ibang bansa. At grabing dusa.
Kasi yung kanyang pamilya nasa Pilipinas, pupunta dito sa ibang bansa para lang madalaw siya. Walang kasing tulad na politiko na naranasan ngayon ni Pangulong Duterte na nagdusa talaga ng husto. Di kagaya ng iba na punta lang sa ibang bansa, nagtago. Kay Saldico, sa harap ng buhay, di naman nakulong eh. Ibang mga politician na sa ibang bansa. Dati panahon kay Ninoy, panahon kay tatay ni Bongbong Marcos, na extradite sa ibang bansa. Hindi man sila kulong. Si Pangulong Duterte nandito sa ibang bansa, pero kulong. Yan yun ang itong pare na to. Kaya nagustuhan niya yung estilo ni nating Pangulong Duterte. Kaya siya saludo sa mga Duterte. Patapos ang video na to, tapusin natin to. Mga gigutong utan, unya, ilisi siya sa gustos Ginoo nga inyong buhaton. O kung sa may gustos Ginoo, at imana ang mga kabos, at imana ang mga way balay, at imana ang mga gigutong, at imana ang mga masakitong. Karon bitaw, Oh. At timan na, ang gigutom. Ibig sabihin, pansinin. O kaya, bigyan ng pansin ang nagugutom. Bigyan ng pansin ang nagkasakit. Binigyan ba ng pansin ngayon yan ni Bongbong Marcos? Na ultimo ng pera ng PhilHealth, gikuha, nilipat. Ngayon, nagiging kaso niya sa Supreme Court, pinabalik. Kung totoong politician to siya, bakit kinuha yung pera sa PhilHealth? Kung naintindihan ni Bongbong Marcos tong pare na to, o ano lang to siya, na Tagalog, ewan ko lang kung magkasundo sila, palagay ko ito siya. Pag initan to ni Bongbong Marcos, kapag against kasi sa kanya, pag initan kay, ang dali ni Bongbong Marcos mapag-initan yung tao na against sa kanya. Ngayon, presidente pwede siya mag-utos ka agad-agad eh. Ito yung ombudsman ngayon, sino pinag-initan ngayon ng husto? Na suwag ng suwag dito sa panggobyerno ni Bongbong Marcos, itong anak ni Loren Legarda, itong si Livisti. O ngayon, ang kaharap na ngayon ni Livisti, hindi na si Bongbong Marcos. Ito na si Boyeng Remulla. Paimbestigahan itong negosyo na ni Livisti. So kung imbestigahan yan, kung hindi naman nasunod yung mga procedure niyan, sigurado yan, kaukawin yan sa gobyerno. Ganun lang kasimple, itong gobyerno na ito ngayon. Ito yung sinasabi ni Father Ubod. Iwanan mo, biyai. So, iwanan ba yan ni Bongbong Marcos ng ganyan? Iwanan ba ni Boyeng Remulla yan? Tuloy-tuloy sila dyan. Kapag against ka sa gobyerno ngayon, tingnan mo yung tingnan natin yung kernel ng miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Anong ginawa nila? Tinanggal sa pwesto. Ganon kalupit ang gobyerno ngayon sa Pilipinas. Grabe. Ayaw nila yung punain sila. Pag silang pumuna, okay lang. Pero pag silang pupunain sa mga taong bayan, lalo pag wala kang kapit, ang bilis mong makulong, ang bilis mong kasuhan, ang bilis mong damputin. Kaya ang mga tao ngayon, kahit pa ginagawa sa administrasyon ni Bongbong Marcos, puna ng puna, kasi hindi naman po pwedeng manahimik tayo dito. Kasi aabuso lalo yan, itong gobyerno na to ngayon. Kunting tiis na lang. Kapag may tsansa tayo, baka itong taon na to magpalit tayo ng presidente, o kaya 2 years na lang mahigit. Wala na yan si Bongbong Marcos. Wala na yan. Baka pagkatapos ng kanyang termino, kulungan din niya ng bagsak. Sigurado yan. Kapag mapresidente matino, tapos mahalukay itong kanyang mga ginagawa ngayon, sigurado kulong yan. Kaya itong pare na to, na si Father Ubod, sana magdilang anghel to, na magiging tahimik ang bansa natin. Kaya hayagan talagang suportaan niya ang mga Duterte. Suportado niya ang mga Duterte. Marcos, sa kanya, ganyan.